Tayo sa ating series. At sa series natin ito ay masigit pa nating lalalim ang ating pagtitiwala sa salita ng ating Panginoong Diyos. Isa sa mga qualification o yung tinatawag na kailangan kapag mag-a-apply ka ng trabaho ay yung dati ang tawag doon ay biodata di ba, no? Nung araw Pero ngayon iba na yan, no? Iba na yung tawag ngayon. Ay tawag ngayon doon? Resume, pinaganda na, resume. Bakit kaya nagbibigay ng biodata at saka resume? Para malaman po kung ano yung meron yung taong nag-a-apply ngayon, nakalagay ho doon yun So bakit kaya? Kasi siyempre tinitingnan yung kanyang personality, yung kanyang capacity sa kanyang work na ina-applyan. So para sa secular, napakahalaga nito. So ngayon, siyempre sa church po, mas dapat na maintindihan natin yung mga nais ng Diyos na maunawaan natin kapag tayong lahat ay mananampalataya na, at the same time, kapag binigyan niya tayo ng opportunity na makapag-ministry na nagli-lead sa isang pagtitipon na katulad nito sa ating office o gawain na tinanggap sa ating Panginoon. At ito yung ipagpapatuloy natin sa pag-aaral ngayong umaga, yung ating tinatalakay sa Book of Acts. At siguro medyo nagtataka na kayo pang sampung bahagi na ng pag-aaral natin ito. Lord willing, isa na lang ho yung natitira tapos na po rito tayo sa Acts chapter 6 verse 1 to 7. Pero ngayon, gusto ko po muling basahin natin ito para sa kabuuang overview ng ating pag-aaral. Gawa chapter 6 verse 1 to 7. Nang panahon iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagrereklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nila ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo na 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at kustos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sa tungkuling ito. At ang sabi ho rito ay ito, at iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at pangangaral na salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at kustos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote marami ang sumasampalataya. Muli po, mag-concentrate na po muli tayo sa verses 3 at saka dito po sa verse 3 po and verse 5. Now, tingnan po natin yung verse 3. Ang sabi ng verse 3 ay ganito. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at kustos ng Espiritu Santo at ilalagay naman namin sila sa tungkuling ito. Verse 5, ang sabi ho rito, nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at kustos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Kung ating titingnan sa ating pag-aaral dito sa verse 3, nakita natin, Roman numeral number 1, ang proseso
sa pagpili ng mga deacons. So nakita natin doon in verse 3, sila ay tunay na anak ng Diyos o na-regenerate. Kaya ang sabi ron, kapatid o brethren. Letter B, nakita natin doon sa verse 3, sila'y kaanib sa iglesia. Sabi ron, mga kasamahan ninyo. And number 3, pumili kayo. So, ibig sabihin po, pinipili. So, yun yung nakita natin sa process ng mga deacons. Number 2, Roman numeral number 2, ang katangian ng mga deacons. Nakita natin in verse 3, kilala. Kilala sila. Nakita natin yung pangalawa, pagiging mabuti. Tinignan po natin yung salitang pagiging mabuti. At pangatlo, matalino o meron pong wisdom. So ito yung katangian na nakita natin last Sunday. Sila ay kilala sa paggawa ng mabuti. Pangalawa, sa pagiging mabuti. At pangatlo, mayroong katalinuhan. Now, we will continue doon sa ating pong pag-aaral sa katangian ng mga deacons. Yung number 4, puspos ng Espiritu Santo. Na tingnan po natin yung verse 3. Ang sabi ho ron, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo na 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo. So isa sa titingnan natin ngayon dito ay yung salitang gustong ipakita na salita ng Diyos sa pamamagitan ni Lucas o ng mga apostol na Peter na nagbanggit dito. Ang sabi nila, one of the qualification of a deacons is full of the Spirit. Puspos ng Espiritu Santo. Now, sa magandang balita, Biblia, nakita natin, puspos ng Espiritu Santo. Pero sa New King James Version and even New International Version, ang makikita po natin doon, full of the Spirit. Full of the Spirit o puno ng Espiritu Santo. Gusto natin imaunawa lahat na bagamat ito ay isa sa karakter o katangian ng isa sa naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, pero generally speaking, all believers should be full of the Spirit. Kailangan natin itong maintindihan. In the first place, lahat po ng mga mananampalataya, kapag na-born again, ay meron pong Espiritu Santo na selyo at tanda ng ating kaligtasan. Yan ang tinuturo po ng Ephesians chapter 1, verse 12 to 13. Gusto ko muna pong ipaunawa sa ating lahat ng mananampalataya ay meron pong Espiritu Santo na nasa ating mga buhay, na tayo po ay ligtas ng ating Panginoong Diyos. Sa Efeso 1:12 to 13, ganito ang sabi. Ulitin ko po, Efeso chapter 1, verse 13. Okay? Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So, mapapansin natin dito, mga kapatid, narado ho rito, ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santo. So, lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban ng Espiritu Santo nang tayo po ay isave ng ating Panginoong Jesucristo at itong Espiritu Santong ito ay tatak ng pagkahirang sa atin. The Holy Spirit is the seal of our election, ng pagkapili sa atin ng Diyos. At pag tinuloy natin sa verse 14, sabi ho ni Paul, ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos. Hindi lang siya sealed, hindi lang siya selyo, kundi siya ay katibayan po siya ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos. So, pinakikita dito sa atin na tayong mga mananampalataya ay, generally speaking, we have a seal of the Holy Spirit. At yung katibayan ng Espiritu Santo ito nasa atin, nang tayo ay na-born again, nang tayo ay panganak sa spiritual na kapanganakan. Subalit, isa sa pinaka nagiging problema sa buhay ng mananampalataya, sa kabila na tayo ho ay pinapanahanan ng Banal na Espiritu na siyang selyo at katibayan ng ating kaligtasan, may mga times because of
the flesh and the spirit na naglalaban, hindi ho masyadong nangingibabaw ang Espiritu Santo na gumagawa sa ating mga buhay. Tama po ba? There are battles between the nature, the flesh, and the spirit. That's why, in Ephesians chapter 5, verse 18, si Apostle Paul, sinasabihan niya ang mga mananampalataya na maging puspos sila ng Espiritu Santo. Now listen, in Ephesians chapter 5, verse 18, sabi mo rito ni Paul, huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. And then, sa halip, ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. So sabi niya ngayon dito, be filled with the Holy Spirit. So anong ibig sabihin ni Paul dito? Yes, we are certain to our salvation. Bakit po? Dahil may selyo tayo, tanda tayo at katibayan ng banal na Espiritu na nasa atin. Pero bakit sinabi ni Paul in Ephesians 5:18, subalit mapuspos kayo? Subalit, sa English, but be filled. Ulitin ko, sabi no, but be filled. And that is present progressive. But be filled with the Holy Spirit. Dahil ang problema po, despite na ang Holy Spirit ay nananahan sa atin, may mga times po sa ating mga buhay na ang laman ay nangingibabaw. Yung ating old nature, nangingibabaw po. At nagdudumain yung Holy Spirit na nasa atin. Kaya, pinapakita ngayon dito ni Paul na ang isang Kristiyano ay laging nagdidesire sa kanyang puso na mapuspos siya ng banal na Espiritu. Of course, the word be filled with the Holy Spirit is not referring to in Acts chapter 2 na nagkaroon ng tinatawag na language of speaking of tongue because speaking of tongue is the sign for unbelievers. Yan yung makikita natin in the book of 1 Corinthians. Apostle Paul tell the Corinthians believers, ang makapagsalita ng iba't ibang wika ay tanda ng isang taong hindi sumasampalataya. Why? Because in Acts chapter 2, nakita natin, that is Feast of Pentecost, kung bakit nagsalita sila ng other tongues, yung other tongues na yun ay naiintindihan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya sabi nila, sinasabi nila ang mga kamanghamanghang ginagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. At pinapakita doon, sa Acts chapter 2, na ang gospel is not only for the Jew, but also for all tribes, sa lahat po ng tao. Ang gospel, ang word of God, ay para sa lahat ng tao. Pero sinabi ni Paul, dito sa Ephesians 5:18, but be filled with the Holy Spirit. That is the desire of believers. Mapuspos siya ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin po pala, lahat ng mananampalataya, dinidesire niya na mapuspos siya ng banal na Espiritu. Why? Dahil meron pong naglalaban sa buo nating pagkatao. Meron tayong isang pagkatao, pero at the same time, meron tayong dalawang nature na nasa buhay pa natin. And that is nature ng isang bagong nilalang. At the same time, lumalabas yung old nature, yung dati nating pagkatao. So, yan ang sabi ngayon. So, kung titingnan natin, nung nire-required ni Apostle Peter, na pagkasulat ni hindi po Apostol si Luke. Si Luke, sabi niya sa verse 3, ang sabi niya, puspos ng Espiritu Santo. At puspos ng Espiritu Santo. Why? Kasi hindi ka po magiging mabuti, hindi ka magiging matalino, kung hindi mo naranasan ang paggawa at pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay. That's why, generally speaking, when the Holy Spirit nag-work out siya sa ating mga buhay, nakikita yung prutas, nakikita yung bunga nito sa buhay natin. At one of the popular passage na alam natin dito ay ang Galatians chapter 5, di po ba? Verses 21. What is the fruit of the Holy Spirit? Love. Yun lang naman po yun eh. The fruit of the Holy Spirit is love. At sabi ko sa inyo, yung mga sumunod na pinakita doon, adjectives na lang po yun o pagpapakilala na ito yung nagiging prutas ng pagmamahal. The fruit of the Holy Spirit is love, tapos katyagaan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, ang dami pa niya. Lahat po na yun ay prutas ng pagmamahal ng isang tao sa ating Panginoong Diyos. Prutas ng isang tao
na namumunga yung banal na Espiritu sa kanyang pakikipagkapwa-relasyon, especially sa loob ng church. And this is one of the qualification ng mga deacons na binabanggit dito ni Apostol, ng mga apostol. The qualification for deacons to be full of the spirits, much highly expected. So, kung ang pangkaraniwang mananampalataya, tinuturuan at ina-expect na may prutas yung kapuspusan ng banal na Espiritu sa kanilang buhay, lalo ka pa pagka naglilingkod ka sa Panginoon. Tama po ba? So, yun yung pinapakita. Why? It means that we show to our brethren in the church and outside the church that we are controlled by the Spirit of Jesus. So, dahil naglilingkod tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sino yung nagkukontrol ng buhay natin? Yung bang nagkukontrol sa buhay natin ay ang kagustuhan ng naman natin? Ang nagkukontrol ba sa buhay natin ay ang influence ng mga taong nakapaligid sa atin or even itong mundong ito? Ang sagot po ng banal na kasulatan, hindi. We are controlled by the Spirit of Jesus Christ. Amen po ba? At pinapakita rito na dapat ito ay totoo sa atin because we are already surrendered ourselves to the Lordship of Jesus Christ. Dapat kapag naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos, kahit nga ho hindi naglilingkod pinapakita rito na yung buhay natin, totally sinurrender natin sa ating Panginoong Jesucristo. At handa tayo na magpasakop sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo. At pinapakita rito na yung kanyang kalooban, yung kanyang pamamaraan, yun yung nilalakaran natin sa ating mga buhay. So the word, be filled with the Holy Spirit sa ating mga buhay, this is the sign na si Jesus Christ ang Panginoon ng ating mga buhay. Now, listen. Meron pong dalawang bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kapag ang isang tao, sinabi niya, Jesus Christ is my Savior, pinapakita rito, once and for all, na tayo ay nagsuko ng buhay sa ating Panginoong Jesucristo, pinawalang sala niya tayo because of the merit of Jesus Christ. Siya ho yung tagapagligtas natin. Pero after we saved, ang hahanapin ng ating Panginoong Diyos sa atin ngayon, si Jesus Christ ay magiging Panginoon ng ating mga buhay. So Jesus Christ is the Lord of our selves sa ating pong mga buhay. Now, kapag sinabing Panginoon natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, simple lang po ang ibig sabihin nun. Kapag tinawag mo si Jesus na Panginoon, hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng iyong buhay. Ang nagmamay-ari na ng iyong buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. That's why, binili tayo ni Jesus Christ sa napakahalagang halaga. Kaya gamitin natin ang ating sarili para sa kanyang karangalan. 1 Corinthians chapter 6. So ang ibig sabihin nito, posible na ang isang tao, sabihin niyang ligtas siya o save siya. Sabihin niyang ligtas siya. Pero may problema. Posible lang si Jesus Christ ay tagapagligtas lang niya sa kanyang buhay. Ano ngayon ang magiging epekto ng pagiging Panginoon ni Jesus sa kanyang buhay? Kasi madali lang magsabi na si Jesus Christ ay tagapagligtas ko. Di ba? Pero ang problema natin dito, after na masave tayo, yung pagiging Lord ni Jesus dapat makita sa ating buhay. Ano ba yung pagiging Lord ni Jesus sa buhay natin? Pag sinabi natin Panginoon natin si Jesus Christ, ibig sabihin, yung kanyang salita at banal na Espiritu, yun yung nagiging panuntunan natin sa ating mga buhay. Nakuha niyo po punto natin dito? At ang katotohanan, kapag sinabi mong si Jesus ay Panginoon ng iyong buhay, hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Pag-aari na ito ng ating Panginoong Jesucristo. That's why, ipinapasakop natin ang ating sarili kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Marami nagsasabi, sa ibang reliyon, si Jesus ay tagapagligtas namin. Pero wala kang makikitang changes sa kanyang buhay. Di ba? Pag tinanong mo, sino si Jesus sa'yo? Tagapagligtas ko. Pero pusisiin mo yung kanyang buhay. Meron bang pagiging Panginoon si Jesus sa buhay nila? Na nakikita dapat sa kanilang buhay, yung pagmamahal nila sa Diyos. Na kanyang punto rito, at pamumuhay
sa pamamagitan ng paggawa ng banal na Espiritu sa buhay nila. Kaya ang isang totoo, na totoong naligtas kay Jesus at Panginoon si Jesus, makikita mo yung buhay niya progressively, lumalago siya. At nakikita sa buhay niya ang isang banal na pamumuhay na naaayon sa prinsipyo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya, mga kapatid, ganyan yung pananaw ng mga apostol sa kanyang church, sa kabuuan ng kanyang church. At yan din ang hinahanap na isang qualification sa isang deacons na dapat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, na they are controlled by the Spirit of Jesus because they have surrendered themselves to Him, kay Jesus, willingly submitting to Jesus' Lordship and His will and His way sa kanila pong mga buhay. Ito ay napakahalaga sapagkat ang lahat ng ito ay nagpapakita na you are representing Jesus sa kanyang church sa pamamagitan ng ministeryo na tinanggap mo. So yun yung sinasabi ngayon dito ni Luke. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, nire-represent mo si Jesus Christ. Kapag ikaw ay Kristiyano, generally speaking, kahit saan ka pumunta, nire-represent mo si Jesus sa iyong buhay. Nakuha niyo yung punto natin dito. So, ikaw man ay leader sa church, deacons ka man sa church, ikaw man ay member sa church, mananampalataya ni Kristo, the same po na dapat nakikita sa buhay natin, sino? Si Kristo sa ating mga buhay. Kaya hindi nakakapagtaka nung si Apostol John ay nagsasalita sa unang Juan, kabanatang 2, ang talata po ay 6, ganito ang kanyang pagkasabi. Unang Juan, kabanatang 2, talatang 6. Ang sabi ho, ang nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesus Kristo. Generally speaking, para sa lahat ng tao ito. Pero ito po ay mas kailangan na makita sa mga naglilingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba? Mga kapatid, ang mga katangian ng pagiging puspos ng Espiritu Santo ay dapat na nagpapakita na ito ay namumunga ng good reputation. Nakita natin, di ba? Yung pagiging good reputation, yung mabuting reputasyon ng bawat isa sa atin, na kung saan tinignan natin, ito ay nanggagaling sa laman ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung reputation natin ay humuhugot siya, nanggagaling siya sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya binanggit din doon, di ba? Meron siyang wisdom. Ano ba yung wisdom? Yung wisdom, nadidiscern niya ang tama at saka ang mali. Yun yung tinignan natin. Pag may wisdom ng isang tao, nadidiscern niya ang mali at tama. At ano yung basis ng kanyang pagkakilala sa masama at mabuti? Yung knowledge na meron siya from the Word of God. Kaya kapag ang isang tao ay magdidesisyon, kapag ang isang tao ay magsasalita, didesisyonan niya, ang basis ng kanyang wisdom ay nanggagaling sa knowledge na meron siya. At ang knowledge na ito ay walang iba kundi ang Word of God. Kaya kapag ang isang mananampalataya, kapag ang isang leader ay wala siyang knowledge na maayos sa Word of God, ang nagiging desisyon niya ay ano? Hindi po tama. Kasi yung wisdom, application siya ng knowledge. Kaya nadidiscern natin ang tama at mali. So, ang knowledge ay ito yung kaalaman na acquired natin from the Word of God. Ang wisdom naman, ito yung ginagamit natin na pag-discern sa tama at mali, na kapag naging mali yung wisdom natin sa pagkakilala sa magiging desisyon natin na hindi ayon sa banal na kasulatan, nagpe-fail tayo. Pero kung ito ay ayon sa wisdom, ay sa knowledge na salita ng Diyos, yung wisdom na ginagawa natin ngayon, magtatagumpay po yun dahil ang basis ay salita ng Diyos. So yun ang pinapakita ngayon dito. Kaya no sinabi ni Apostle Peter na puno ng banal na Espiritu, this criteria of full of the Spirit as well as good reputation, full of wisdom, at saka
yung salitang known, kilala siya sa mga bagay na ginagawa niya, ay maliwanag at ito ay nagpapakita na ito yung panuntunan na gustong ipakita sa atin ng sumulat ng Book of Acts na Apostle Peter na nagsasalita rito na dapat ito ay nakikita sa buhay ng isang mananampalataya and especially sa mga deacons dito sa sinasabi ng ating passage. Kaya kapag nito ang nararanasan ng isang totoong Kristiyano at naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mararanasan niya yung sinabi ni Paul sa Colossians 4:17. Ano ba sabi ni Apostle Paul sa Colossians 4:17? Ang sabi po niya ron, sikapan mong gampanan ang ministeryong tinanggap mo sa Diyos. Mapakaliwanag sa Colossians 4:17. Ang sabi ni Paul, sikapin mong gampanan ang ministeryong tinanggap mo sa Diyos. Your ministry is not from mula sa mga tao. Yes, totoo na maaaring ang tao ang nagsabi na qualified siya sa kanyang pagiging leader sa loob ng church. Pero ang reality nito sa divine side, wala pong nagbigay ng ministry sa isang tao, kundi ang ating Panginoong Diyos. Now, sabi ng 4:17 ng Colossus, sikapin mong gampanan ang ministeryong tinanggap mo sa Diyos. Tingnan nyo na sabi dito, tinanggap mo sa Diyos. Hindi naman po sinabing tinanggap mo sa tao Tinanggap mo sa Diyos. So every ministry na meron tayo, this is coming from God. Amen po ba? Katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan sa ating pag-aaral, sa 1 Corinthians chapter 13 ba yun o 14 na tinignan natin nung last na pag-aaral natin, na sa chapter 12, na tayo ay isang katawan. Tama po ba? Na nilagay tayo ng ating Panginoong Diyos sa kanyang katawan. Yung iba tinitingnan mahina, yung iba tinitingnan na pangit yung kanyang pagiging kabahagi, pero ang sabi, nilagay ito ng Diyos sa isang katawan Dahil ang lahat ay mayroong function. So, ibig sabihin, kapag binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng kaligtasan sa kabuuan ng church, lahat tayo ay may function sa simbahan. Amen po ba? Bilang isang katawan. Yun nga lang, subalit, ang isang leader na nilalagay ng ating Panginoong Diyos, especially yung pagiging deacons dito, ay isang ministeryo na kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya ang sabi rito, kung hindi natin makikita ang isang tao na puspos ng Espiritu Santo, paano niya magagampanan yung ministeryo niya ng pagiging deacon sa loob ng church? So mahalaga na maintindihan natin na ang isang nasa leadership sa loob ng isang simbahan, sa isang church, ay alam niya dapat na yung ministry na meron siya ay galing sa ating Panginoong Diyos. Tinanggap niya ito sa ating Panginoong Diyos. So this is my point. Deacons and deaconess should be filled with the Holy Spirit because ministry for Jesus needs His power, and the provision of His power is by His Spirit, the Spirit of Christ. Dahil nga po, ang ministry po ng mga nasa deacons ay ministeryo po ito ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nakita natin ang salitang deacons, serving the table. Di ba? Ikaw yung maglilingkod sa tao. Hindi ikaw ang paglilingkuran. Di ba yun yung nakita natin? At alam natin ang salitang deacons ay pagtulong, pagbibigay. Di ba? Sa ano ba yung pangangailangan sa loob ng church, sa loob ng ministry. Kung kayo't pinapakita rito, kung wala sa atin ang kapuspusan ng banal na Espiritu, mahihirapan tayong magkaroon ng humility ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nilagay ko nga ho dito, because ministry for Jesus needs His power, and the provision of His power is by His Spirit, the Spirit of Christ. Kung wala sa atin ang Espiritu Santo, kung wala sa atin ang Espiritu ni Kristo sa ating mga buhay, hindi tayo makapaglilingkod katulad ng paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil nga po,
ang lahat po ng mga mananampalataya ay meron pong banal na espiritu, kasulad na sinasabi ng Romans 8:9. Nangangahulugan nito na ang bawat mananampalataya at bawat Kristiyano ay meron pong tinatawag na kapuspusan ng banal na espiritu. So, ang pagiging filled ng Holy Spirit ay hindi lamang para sa mga deacons o sa leader, ito din ay dapat na naiintindihan na namumuhay ng may kapuspusan ng banal na espiritu ang lahat ng mananampalataya sa loob ng church. That's why nagkakaroon po ng harmony, ng maayos na relationship ang kabuuan ng church. Lalong-lalo na sa first church ng ating Panginoon dito sa Jerusalem. Now, to do God's word, we need God's power. Kapag gusto natin gawin ang salita ng Diyos, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Jesus made this patently clear when He declares that apart from me, you can do absolutely nothing. Nakita niyo? So, kumbaga sa ang pagiging puspos ng banal na espiritu, ano natin to patent natin to Di ba yung salitang patent? Ito yung, parang ito yung logo mo di ba? Ito yung selyo mo So, pinapakita rito na dapat nagre-rely tayo palagi sa gawa ng banal na espiritu ni Kristo sa ating mga buhay. Kaya nga ang sabi ng John 15:5, without me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. So, ibig sabihin, mahirap maglingkod sa ating Panginoong Diyos nang hindi po tayo filled ng Holy Spirit. Amen po ba? Nang hindi tayo nagsasubmit sa Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Mahihirapan po tayo kasi sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, o wag na sa paglilingkod, sa buhay pananampalataya natin, kapag hindi tayo nagpapasakop sa Espiritu Santo, sa Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, mangingibaw palagi, yung kagustuhan ng ating laman. At kapag nangibabaw ang kagustuhan ng ating laman, ano yung mangyayari dito? Mahihiwalay po tayo sa gustong mangyari ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. So, kailangan tayo na mag-rely, kailangan nating dumipende sa magagawa ng banal na Espiritu. So, if you are believers, if you are believer, you need to rely to the Holy Spirit. Lalo na po kapag ikaw ay deacon. Mas higit na dapat na nagre-rely ka sa kapuspusan at paggawa at pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, yun yung nakita natin. Kaya, tinuloy ko po yung Roman numeral number 2 natin. Yung katangian ng deacons, nakita natin kilala siya. Saan? Sa pagiging mabuti. Pangalawa. Pangatlo, meron siyang katalinuhan. At pang-apat, meron siyang tinatawag na kapuspusan ng Espiritu Santo. Now, pupunta po tayo sa ikatlong punto po natin. Ang pagpili at pag-aprobado ng mga deacons. Chapter 6, verse 5. Tingnan po natin ang verse 5. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. So nakita niyo to? Kaya pinili nila. Tapos dinitali na kung sino ang pinili. Tandaan po natin at pansinin. Ang pagpili at pag-aproba ng mga deacons ay base sa proseso ng pagpili. Pinag-aralan natin kanina sa verse 3. At ang mga katangian ng mga deacons na nakita rin natin sa verse 3. Yung katangian, pinakita. Yung una, nakita natin, yung tinatawag po na pagpili o pag-aproba o yung proseso, nakita natin, dapat sila ay kapatid sa Panginoon. Nakita natin, dapat kasamahan ninyo sila, aanib sa church. Pangatlo, dapat pinili. Yan yung nakita natin. Yung pangalawa naman, yung katangian, kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo. So, yun yung nakita natin. Now, kapag nakita na ito, ilalagay sila sa tungkuling ito. Nakita niyo po sa verse 3 ng chapter 6. Tingnan niyo po ang chapter 6 verse 3. At ang sabi ron ay ito,
Kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyong 7 lalaki, kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng espiritu. At ano yung kasunod? At ilalagay namin sila sa tungkulin ito. So dito pinakikita na ngayon, this is yung pag-aproba at pagpili sa mga deacons. At yan ang makikita natin sa verse 5. Mga kapatid, sabi ho ng verse 5 ay ito. Now listen in verse 5. Nalugod. Nakita niyo po ba yung salitang nalugod? Ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Yan ang sinasabi po ng magandang balita Biblia. Pero ang bago ang Biblia, ang sabi ay ito, nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi. Nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang mga sinabi. Sa New King James Version, ang sabi, and the saying pleased the whole multitude. Nakita po yan, nasabi, and the saying pleased the whole multitude. Mga kapatid, tingnan natin itong mabuti. Ang mga salitang nalugod, nasiyahan, at please, ay galing sa original na Griego na aresko, na nangangahulugang make peace, to reconcile someone, to be well disposed to someone. So, nung sinabi ng mga alagad, yung salitang nasiyahan, yung salitang nalugod, o yung salitang please, ito ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po, make peace. Ano yung make peace? Gumawa ng kapayapaan. Ano pa? Ang sabi mo rito ay ito, not only make peace, ang sabi, to reconcile someone. Ano yung reconcile? Makipagkasundo sa iba. Okay? To be well disposed to someone. Ang ibig sabihin po rito, dapat sinasang-ayunan ito ng karamihan o ng someone o ng ilan. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng salitang nalugod, simple lang. Wala akong naging argumentation na nangyari. Nakuha niyo po ito? Nung sinabi ito ng mga apostol na ito yung qualification, ito dapat yung proseso natin, wala akong kumontra. Wala akong naging problema. Ang ibig sabihin po, yung lahat ng kanilang sinabi ay punong-puno ho ng ano? Punong-puno ng kapayapaan. Tama po ba? Punong-puno ng pagkakaisa. Punong-puno po ng pagsang-ayon ang kongregasyon. Nakita nyo? Bakit po punong-puno ng pagsang-ayon? Punong-puno po ng kapayapaan. Punong-puno po ng pagkakaisa. Nung narinig nila ito, kasi nakita nila na yung ministry na gagampanan ng deacons ay hindi katulad ng gawaing sekular, kundi ito ay spiritual. So yun yung sinabi ko rito. Now, tuloy ko to. Ang salita pong binanggit ko kanina na salitang nalugod, nasiyahan o peace, it caused someone to be pleased with someone and acceptable. Nabanggit ko na kanina yon. Pinagmulan ito ng pagtanggap ng iba at ito ay tinanggap talaga nila. At ang sabi pa po rito, to please means to give or be the source of satisfaction, pleasure, or contentment to another. Kapag pala ang isang organization ay na-please doon sa sinabi mo, ang ibig sabihin po nito, nasiyahan sila. Ano ba yung salitang pleasure? Nasiyahan, pleasure, nasiyahan din yun eh, di ba? Ang salitang satisfaction, may kasapatan, yung pleasure, nasarapan, nasiyahan. Ang salitang contentment, may kasapatan. Saan? Doon sa sinabi ng isang tao. Ngayon, ang tanong natin, lahat ba ng ito naganap dito sa Acts chapter 6? Yes. Bakit po? Unang-una sa lahat, ang motibo ng mga apostol, bakit nila ito sinasabi, is not only to please the congregation, yung kongregasyon, kundi para i-please nila ang Panginoong Diyos. Now, open your Bible in Hebrew 11:3. Sa Hebrew 11:3, kapag naintindihan
ng isang tao na mananampalataya o naglilingkod sa Diyos, na ang Diyos ang kanyang pinapupurihan, niluluwalhati sa kanyang buhay, anuman ang mangyari sa kanya, ay magpapatuloy siya na magbibigay ng kapurihan sa Diyos. Ganito ang sabi ng Hebrew 11:3. Verse 2. 11:2. Hebrew 11:2. Ano sabi dito? At kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Now listen, yung pananalig, nino? Nung mga tao noon sa Lumang Tipan and even in the New Testament. Ano yung ginawa? Nalugod ang Diyos. Kinalugdan ng Diyos. Natuwa ang Diyos sa mga mananampalataya noon. Bakit po? Dahil sa kanilang pananampalataya. So ano yung ibig sabihin nito? Kapag ang isang tao ay meron siyang maayos na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, iniisip niya na ang Diyos ang dapat na nalulugod sa Kanya. Ako niya? Hindi ho tao muna. Bakit po? Ang sabi ng verse 2, at kinulugdan ng Diyos. Sino? Ang mga tao. Kailan? Noong una. Old Testament and New Testament. Dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. So yung pananalig nila, mayroong naging epekto sa buhay ng mga taong ito. So nung nanampalataya sila kay Kristo, eto ngayon yung naging uri ng buhay nila. Yung naging uri ng buhay nilang ito, yun yung pinalulugdan ng Diyos. Ngayon, ano ba yung naging buhay nila? Pinagtapos ko sa Hebrew 11 ay ito. Mabigat po ang naging kalagayan ng mga unang mananampalataya noong panahon iyon. Sa Hebrew chapter 11, meron po tayong makikita roon. Sa verse 33, tingnan niyo po. Sa verse 33 ng Hebrew 11, dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos, nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng nangangalit na apoy, at nagligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat napauro ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Verse 36, mayroong mga niliba at hinagupit, at mayroon ding nabilanggo gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa taba, mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahok, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi nararapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang, sa kabundukan, nagtago sila sa lungga at yungi sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasansayang di malimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahonan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad niya ang kanyang pangako. Now, ano ang ibig sabihin nito? Dahil sa pananalig ng mga taong ito yung naging kalagayan nila sa buhay nila. Ano ibig sabihin nito? Kahit na may trials, kahit na may pagsubok, kahit na ibwis nila yung kanilang buhay, alang-alang sa pananampalataya at katapatan nila kay Kristo, willing po silang ginawa nila. Gawa niya? At ang sabi ng Biblia, kinalugdan sila ng Diyos. Para sa Panginoon, hindi isang kalugihan sa mga binanggit na mga lalaking naririto o sa Old Testament na mga anak ng Diyos, yung lahat ng kanilang gawa. Sa katunayan, ang lahat ng kanilang ginawa ay nagpapatunay ito na ang gawain ng ating Panginoong Diyos na kanyang sinimulan ay nagpatuloy dahil sa katapatan ng mga taong ito na kanyang binanggit. Ngayon, ang ibig sabihin po, ang isang taong kinalulugdan ng Diyos sa kanyang ginagawa ay hindi mo matitinag sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Okay, punto? Kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoong Diyos at ang pinakamotibo mo ay kalugdan ka ng ating Panginoong Diyos, kahit na po ano pa yung daanin mo sa buhay mo, magpapatuloy ka.
sa paglilingkod mo sa Panginoon. Okay yung punto? Kapag ikaw ay isang Kristiyano, mananampalataya, na alam mo na yung ginagawa mo ay kinalulugdan ng Diyos dahil sa Kanyang salita, walang pwedeng makapagbawal at makapagpahinto sa iyong pananampalataya kay Kristo. Even death. Nakita niyo po yan? So, ibig sabihin po, ang isang dapat nating maintindihan, ang tanong natin, sino ba yung piniplis natin? Bagamat sa Acts chapter 6, nalugod ang buong kapulungan, hindi dahil po sa basta gusto lang nila. Nalugod sila dahil ang lahat ng ito ay kaayusan na galing sa ating Panginoong Diyos. Ako yung punto rito. So, kaya ang tanong natin ngayon dito, bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Para maluwalhati ang Diyos. Tama po ba? At the same time, naglilingkod tayo sa ating Panginoong Diyos kapag ang Diyos ang naluluwalhati sa atin. Sigurado, kahit na ano pa ang mangyari sa ating paglilingkod, may mga tao na malulugod sa ginagawa mo dahil alam nila na ang ginagawa mo ay kaluwalhatian at ayon sa kagustuhan ng Diyos. Okay, punto? Hindi mo pinag-uusapan dito na kapag gumawa ka ng mabuti dahil naglilingkod ka sa ating Panginoong Diyos, hindi naman po lahat ng tao mapiplis natin eh. Tama po ba? Hindi mo mapiplis ang lahat ng tao. Mahalaga maintindihan mo na yung ginagawa mo is according to the Word of God at naluluwalhati ang Diyos. 50% man ang hindi malugod doon sa ginagawa mo, okay ka pa rin. Dahil bakit? Alam mo na ang Diyos ay naluluwalhati. You are not accountable per se sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa kauna-unahan. You are accountable to the Lord. Amen po ba? Accountable tayo sa Panginoon eh. Yung tao, kanya-kanyang judgment sa ating mga ginagawa. Pero as long as na ito ay ayon sa salita ng Diyos, sa prinsipyo ng salita ng Diyos, at naluluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay, wala akong pwedeng makahadlang. Katulad na sinasabi sa Hebrew chapter 11. Alam niyo po, nung nangyari po ito, meron agad nangyari sa isang deacons na pinili. At alam niyo kung sino po yun? Si Esteban. Tingnan niyo po ang nangyari kay Esteban. Si Esteban, hindi po siya agad natinag kahit na may persecution na nangyari sa kanya. Di ba si Esteban, kasama siya sa pinili ng pagiging deacons dito? Tingnan niyo sa verse 5. Ang sabi ron, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu. Ano ho ang nangyari kay Esteban? Tingnan niyo ang nangyari kay Esteban. Pagdating ho ng talatang chapter 7, tingnan niyo po, chapter 7, verse 59. Gawa chapter 7, verse 59. Ano yung nakalagay rito? Gawa 7:59. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag na po silang panagutin sa kasalanang ito. Verse chapter 8. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Tingnan niyo si Esteban. Yung commitment niya sa katotohanan, alam niya na naluluwalhati niya ang Diyos at sinusunod niya ang Diyos sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Napatigil ba siya sa kanyang pagtuturo at pangangaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga Hudyo? Hindi ho eh. Hindi na patikom. Nagsimula po yan sa chapter 6 verse 8 at kabuuan ng chapter 7. Nung siya ay nakiharap na sa mga dapat na turuan ng katotohanan sa salita ng Diyos, hindi ho siya napahinto. Bakit po? In the first place, he is full of knowledge and wisdom at siya ay filled ng Holy Spirit. Kaya, makikita natin dito, si Esteban na naglingkod sa ating Panginoong Diyos, hindi ho siya nahadlangan, hindi ho siya napigilan ng anumang pwedeng maging bunga ng kanyang paglilingkod sa Diyos dahil alam niya na ang lahat ng ginagawa niya ay nakaluluwalhati sa ating Panginoong Diyos at ginagawa niya ang ministeryong tinanggap niya sa ating Panginoong Hesukristo sa kabila na mayroong
magiging kapalit. At ang kapalit nito, sa chapter 8 ng Gawa, ay ang kanyang kamatayan. Kaparehas po ba ng Hebrew 11? Yes. The same. Kaya, Esteban is the first martyr of the New Testament. Dito sa epistles, of course, alam natin sila dyan. Pero dito, sa Book of Acts, siya yung kauna-unahan na martir, na namatay dahil sa pagsunod sa Panginoong Diyos, dahil alam niya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang ibig sabihin po ng salitang please, ng salitang katanggap-tanggap, kapag alam natin na ang ginagawa natin ay katanggap-tanggap at ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos, wala pong pwedeng makahadlang sa atin. Naon yung pupunto natin dito? So mga kapatid, bilang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ikaw man ay nasa pagiging deacon, ikaw man ay pagiging member ng church, meron kang ministry sa ating church, bakit natin ito ginagawa? Para ba ma-please ang tao o para ma-please ang God? Para ma-please ang Diyos sa buhay natin. Kaya kapag ang isang mananampalataya, ang nasa puso niya maluwalhati, maging katanggap-tanggap sa Diyos, yung lahat ng kanyang ginagawang ito na naayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos, meron mang kahirapan na maaaring nagiging dahilan kung sa kanyang paglilingkod sa Diyos, wala akong pwedeng makahadlang. Bakit? Kasi in the first place, alam mo, mas alam ni Lord yung dapat na mangyari sa iyo, sa iyong buhay. Kaya ang nasa isipan mo, Lord, itong ginagawa ko, alam ko, according to the principle of your word, nalulwalhati ka rito, tinatanggap mo ito, kaya ako ay safe and secure. Even dumating mas sa punto na parang sa tingin ng iba, napaka-weird. Di ba? Yung kay Esteban, weird sa iba yun eh. Bakit buwis mo yung buhay para sa paglilingkod? Di ba? Weird yun eh. Sa iba. Pero sa kanya, hindi weird yun. Why? Kasi seryoso niya na tinanggap ang gawain ibinigay ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, yan yung gustong ipakita rito. Ang ibig sabihin po dito, God is the primary purpose to be pleased. Wala pong iba tayo na gustong luwalhatiin sa buhay natin. Amen po ba? Wala tayong ibang gustong i-please sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi ho tao in the first place, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang Diyos ang kauna-unahang purpose kung bakit gusto nating maging katanggap-tanggap. Yan po yung sinasabi ng 1 Thessalonians 2:4 at saka 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. If we must want to please God, you should be faithful to the gospel. Amen po ba? Kung gusto mo na ang Diyos ay maging katanggap-tanggap at maluwalhati mo sa iyong buhay, simple lang ang sabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, maging tapat ka sa Diyos. Amen po ba? Mas simple lang po yun eh. Kung ako sa paglilingkod ko, magiging tapat lang po ako sa tao kung nagiging tapat, hindi na ako makakapagpatuloy. Amen po ba? Pero kung nagiging tapat ka, nagiging faithful ka, dahil sa Diyos na tumawag sa iyo, sa Diyos na nagbigay sa iyo ng ministeryo, sa Diyos na nagbigay sa iyo ng kaligtasan, meron bang pwedeng makahadlang sa iyo? Wala ho. Gagawin mo ang lahat ng ito dahil kay Kristo. So mga kapatid, if we want to please God, you should be faithful to God and His gospel. Yan ang sinasabi ng Galatians 1:10. Yan ang sinasabi ng Galatians 1:6-9. And secondly, it gave pleasing to the brethren and our neighbor, as chapter 6 verse 3 says, kilala sila, o honest report na pinapakita rito. Ganito ho yun eh. Kapag ikaw ay gumagawa na katanggap-tanggap sa Diyos, yun nga yung sinasabi ko eh. Hindi ikaw ang nagpo-promote ng iyong sarili para makita yung mabubuting gawa mo. Kundi ito ay gawain ng Diyos na ini-impress niya sa mga taong nakapaligid sa iyo. Yun yung maganda ho daw. Kaya kung ating titingnan, sinabi rito, kilala. Ibig sabihin po, kilala saan? Sa kanyang pagiging mabuting tao. Nakuha nyo? Iba po kasi tayo eh.
yung mga politiko, gumagawa para makita yung mabuting gawa na susunod, boboto sila. Tama po ba? Yung mga artista, gumagawa sila ng mga ganda na para maging sikat sila. Pero hindi ho yan. Sa ministry po, sa paglilingkod ho sa Panginoon, gumagawa ka para sa Panginoon. Amen? At yung mga nagiging bunga nito na mabubuting gawa, bilang tayo'y ilaw ng sanlibutan, bilang tayo asin ng sanlibutan, nakikita yon ng mga tao at nagsasabi sila, totoo ng mga taong ito ay anak ng Diyos na binago dahil kay Kristo. Ano yung punto natin dito? So yun yung pinapakita ho dito. Kaya sa mga apostol nung una, sa mga pastor, elder, na merong tayo sa church na ito, meron lahat potential. As a generally speaking, lahat ng tao naglilingkod sa Diyos kapag mananampalataya. Pero naglagay nga ho ang Diyos ng ministeryo ng deacons. Amen po ba? At kailangan nating maintindihan na yung mga binanggit dito, yun yung magiging basihan ng pastor at elder sa loob ng church upang ilagay nila yung mga tao iyon sa paglilingkod, sa pagiging deacon o deaconess. Bakit po? Kasi ang tatawanin nila ay ang ating Panginoon, Jesucristo. Yun ang dapat nating makita. Sa mga kapatid, sabi nga ho rito sa isang quotation na tinignan ko, the apostle, or now the pastor and elder, were not dictators, but leaders here. They led by presentation of the plan to the entire congregation. We did not know if they had a voice, vote, or ballot, but regardless of the method, the result were anonymous. Ano ibig sabihin nito? Sinabi nung isang neto, ng isang pastor na ito, ang sabi niya, yung mga apostol, hindi sila diktador. Tama? Hindi sila diktador. Na ito yung gusto namin na mga qualification, ito yung proseso, hindi ho sila diktador. Sila ay tagapanguna na yung mga plano na meron sila na galing sa ating Panginoong Diyos, pinakita nila sa kongregasyon. Ngayon, hindi natin alam kung paano yung nangyari dito. Meron bang quotation? Meron bang sulat-sulat? Meron bang taasan ng kamay? Hindi ho yun ang mahalaga eh. Ang pinakikita po sa Acts chapter 6, simple lang po. Dahil tama ang puso ng mga apostol. Tama ang lahat ng ilalagay nila. At yung kanilang mga suggestion is according to the principle of the Word of God. Ang nangyari ho, natuwa ang buong kongregasyon. Ngayon, para lang ho, makita natin, meron pa naman oras na 5 minuto, nais kong basahin sa inyo, ito pong church order ng God's Sovereign Commission Reformed Church. Meron po tayong church order eh. Ayan. Dito po sa article 2. Okay? Sa article 2, pakinggan nyo po quickly, babasahin ko po, ang mga katungkulan. Ang mga katungkulan sa God's Sovereign Commission Report Church ay pastor, matatanda o elder, at diakono o diakonesa. Yun ang ministry. Meron tayo 3 ministry rito. Pastor, elder, at deacons. Yan pong 3 na yan ang ministry sa loob ng church. Article 3, ang pagtawag sa panunungkulan. Walang sino man ang manunungkulan sa 3 ito na binanggit, pastor, elder, deacons, nang hindi makatwiran para roon. At kung sinalungat ito ng sino man at pagkatapos na babalaan ay hindi nagpasakop, ahatulan ng council kung siya ay isang taong lumilikha ng pagkabahabahagi o dapat na parusahan sa iba pang paraan. Tanging mga miyembro na nagpahayag ng pananampalataya at may tuturing na naabot ayon sa biyaya ng Diyos ang magpamantayang inilahad na banal na kasulatan ang karapat-dapat sa panunungkulan. And then, Article 4, katangian angkop sa ministeryo. Ang makatwirang pagtawag sa mga manunungkulan sa ministeryo sa unang pagkakataon ay binubuo na. Wari, first time mo. Pero kung hindi mo na first time, hindi na ito kailangan. Una, sa pagpili ng pastor, ng matatanda o elder, at diakono o diakonesa. So, pinipili po siya.
Ikalawa, sa pagsusuri sa doktrina at pamumuhay na isinasagawa ng consistory. So, alamin din ang kanyang uri ng pamumuhay at yung kanyang kaalaman sa aral ng Biblia. Ikatlo, pag-aproba ng consistory. Ina-aproba. Now, tuloy ko po. Panghuli, sa publikong ordinasyon sa harap ng kongregasyon na isa sa katuparan ng mga kaukulang mga utos at pagtatanong, mga babala at panalangin at pagpapatong ng kamay na mangunguna sa seremonya sang-ayon sa batayang dokumento laan sa layunin iyon. Ngayon, tingnan niyo po ang Gawa chapter 6. Ano ho ang ginawa sa verse 6? After po na nakita, na-aproban nila ito. Ang sabi ng verse 6 ay ito, Gawa 6:6. Iniharap sila sa mga apostol. Ano ginawa? Sila ay pinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Ano po ito? So sila ho ay inordina. Ang ibig sabihin po, sila ay sinang-ayunan, pinagpala upang gawin nila ang ministeryong kanilang tinanggap. Bakit po? Dahil ang ministeryo ng deacons ay kumakatawan sa pagiging saserdote ng ating Panginoong Jesucristo. So ang ministry po ng pagiging deacons ay pagre-represent sa ministeryo ni Jesus na siya ay saserdote. Yun po yun. Ang elder po ay kumakatawan sa pagiging hari ni Kristo. At ang pastor ay kumakatawan sa pagiging propeta ni Kristo. That is why Jesus called Christ. Ang salitang Kristo ay tumutukoy sa kanyang gawain. Na si Jesus ay dakilang propeta, si Jesus ay dakilang hari, at si Jesus ay dakilang saserdote. At dahil si Kristo, sa kanyang physical ay wala siya sa church. Nag-iwan siya ngayon ng ministeryong tatlo na dapat nagampanan sa loob ng isang local church. Maglalagay ng pastor, maglalagay ng elder, maglalagay ng deacon upang katawanin ang ministeryo ni Kristo sa kanyang church. Yun po yun eh. Kaya, yung qualification ng pagiging pastor, medyo may bigat po siya talaga. Seryoso. Ang pastor, may sakit na. Hanggat kaya niya, kailangan pa niya na present siya sa pananambahan. Nakuha niyo po ito? Dahil meron siyang gawain tinanggap kay Kristo. Ganon din yung elder. Ganon din yung deacons. Hindi yung pwedeng pag-deacons ka kung kailan mo lang gustong umaten. You are representing Christ as a priest. Tama po ba? If you are elder, you are representing Jesus as king. If you are pastor, you are representing Jesus as a prophet. Yes, we are not literally prophet, king, and priest. But that is the three office of Jesus Christ in our church. Kaya hindi ho pwedeng walang deacons. Kaya kailangan, pinakita agad dito, mahalaga ang deacons. Yun nga lang, kailangan dumaan siya sa tamang proseso because his and her ministry is a public ministry. Amen po ba? At ang kanyang mabigat na gawain ay ang gawain ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, katulad ng pasimula ko kanina, kung ikaw ang may-ari ng isang kumpanya, ano yung una mong hahanapin sa mga empleyado mo? May kakayanan, di mo ba? May kakayanan siya sa kanya-kanyang work, expertise sa kanilang ministry na binigay mo. Bakit po? Dahil nakasalalay sa kanila, alin? Yung pag-unlad at kaayusan ng negosyo o ng kumpanya mo. Eh how about po sa church? Tama po ba? Church po ito. Hindi po ito sa institusyon na pansamantala lang dito. Ang pinag-uusapan po sa church ay langit at impyerno. Amen po ba? Ang pinag-uusapan sa church, hindi temporal, kundi eternal.
Ang pinag-uusapan sa church, hanggat hindi bumabalik si Kristo sa second coming niya, ang church po ay nagpapatuloy. Ang tanong, ang mailalagay ba na pastor, ang mailalagay ba na elder, ang mailalagay ba na deacons, ay tapat sa Diyos, pangalawa lang sa tao? Kung magkakamali tayo, magkakaproblema po ang kabuuan ng isang local church. That's why, pinapakita sa atin dito, kilala siya, saan? May mabuting pagkatao, ano pa? May karunungan at puspos ng Espiritu Santo. Dahil ito ay spiritual na gawain. This is not a company. This is not a business. This is the body of Christ. Na dapat ay merong puso ng tamang paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, lahat ng ito ay para sa kapakinabangan ng kabuuan ng local church. Lahat ng ito ay para sa kabuuan, kapakinabangan ng individual na member sa loob ng church. Kapag nakapaglagay tayo ng maayos na pastor, maayos na elder, maayos na deacon, nako, yung church po na yun, isang kayamanan po ang mga nilagay na yun, spiritually. Dahil anuman ang mangyari sa church, may kahirapan man, may kaginhawahan man, di po ba? May struggle man, eto man yung dumating, magpapatuloy po yan. Dahil nilagay sila ng Diyos at may tamang puso sa paglilingkod. That is my prayer. This is our prayer sa isang maliit na gawain katulad na meron tayo. Kung mahalaga sa secular, ang mga nilalagay nila sa kanilang trabaho sa Panginoon, napakahalaga po na naglilingkod sa Panginoon. And let us pray na nawa may tawagin ng Diyos sa tatlong gawain. Meron ang gawain natin ito. Amen. Ang prayer ko, tumawag ang Diyos in the right time ng pastor, ng elder, at ng mga deacons sa ating gawain ito upang lalo pa na maging isang matibay sa biyaya ng Diyos ang church. Dahil hindi lang nakasalalay sa isa ang pangunguna sa loob ng simbahan, kundi sa tatlong ministeryo ito na meron na nagdidesisyon sa isang local church. Amen po ba? So kaya hindi ho isa lang ang nagdi-decide sa church. Yung consistory na tinatawag, pastor, elder, at deacons. Dahil sila ang nagre-represent sa kabuuan ng church ng ating Panginoon. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap. Nalangin po namin na patuloy niyong pagpalain at i-bless ang mga salitang ito sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Sapagkat hinihiling namin ang lahat ng ito sa inyo. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen and amen.